Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Pagbabago, tungo sa pag-asenso, magsikap na mabuti at nang kuminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na ng pagbabago, kiligin natin ang sariling atin at tama lang kaysa iba sa atin ang unahin. Panahon na ng pagbabago, ang manguna sa kahit anong larangan. Ang tagumpay ay karangalan, alay o ihandog natin sa bayan. Ulit nang napatunayan ng Pilipino ang husay at lakas, kagandahan at talento, nang makipagpaligsahan kahit anong oras. Ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na ng pagbabago, buhay natin ay gawing maaliwalas. Marami ang magandang bukas, sumuha ng bagong Pilipinas. Ng pagbabago, patungo sa pag-asenso, magsikap na mabuti at nang kuminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na. Magandang buhay, magandang ani. Central Luzon, buhay na buhay. Ito po ang Radyo Eskwela sa Rice-Based Integrated Farming System at ito po ang programang susubaybayan ninyo, lalong-lalo na po ang mga magsasaka natin sa probinsya ng Zambales na mapakikinggan sa radyo natin iba, 105.7 FM at serbisyong Potog Radio 105.3 FM ng Masinloc, Zambales. At mapapanood din po ninyo ang ating Radyo Eskwela sa official Facebook pages ng ATI Central Luzon at mga katuwang namang istasyon ng radyo sa probinsya ng Zambales. Ako po ang inyong magiging radio teacher sa ating Radyo Eskwela, Memet Rosario po, at makakasama ninyo ako sa isang oras na talakayan dito po sa ating pilot episode. At syempre, batiin din po natin yung mga magsasaka natin na nakikinig po dito ngayong araw. Yung mga magsasaka natin, lalong-lalo na po sa mga bayan ng Botolan, Cabangan, Candelaria, Castillejos, Iba, Masinloc, Palawig, San Antonio, San Narciso, San Felipe, Santa Cruz at Subic. Gayon na din po yung mga katuwang natin dito sa ating programa. Ang Department of Agriculture, Regional Field Office 3 sa pangunguna po ni Regional Executive Director Dr. Eduardo L. Lapus. Sa Office of the Provincial Agriculturist ng Zambales, sa pangunguna po ni Provincial Agriculturist Sir Crisostomo R. Rabaca. At gayon na din po sa aming Center Director ng ATI Central Luzon, Dr. Joey A. Bilarmino. At syempre, huwag natin kalilimutan yung mga
municipal agriculturist natin sa probinsya ng Zambales at lalong-lalo na po yung mga municipal coordinators natin na tumutulong para ma-mobilize or tulungan yung mga magsasaka natin na kabilang or kaparte dito sa ating Radyo Eskwela. At ngayon po, ay pansamantala ko munang puputulin ang programa at magbabalik po ang Radyo Eskwela makalipas ang ilang sandali. Narinig mo na ba ang sistemang Palay Check? Ito ay isang gabay sa pagpapalayan o sistema ng pamamahala ng palay na nagpapakita ng pinakamahusay na teknolohiya para makamit ang key-check. Ito rin ay humihikayat sa mga magsasaka na ikumpara sa kanilang kasulukuyang pamamaraan ng pagsasaka ang mga rekomendadong pamamaraan at nagtuturo sa pamamagitan ng sama-samang diskusyon ng mga magsasaka nang sa gayon ay maiwasto ang mga pagkukulang sa wastong pagpapalayan upang maitaas ang ani at kita at mapanatiling ligtas ang kapaligiran. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa ATI Central Luzon. Mag-text o tumawag sa 0916-402-7661 o mag-email sa atiregion3@ati.da.gov.ph. Para sa karagdagang impormasyon sa RCEF, mag-text o tumawag sa 0975-674-7151. Nagbabalik po ang Radyo Eskwela sa Rice-Based Integrated Farming System at para po sa ating mga tagapakinig, ihanda na po ninyo ang inyong lapis, ballpen at papel at sabay-sabay po natin pakinggan ang ating magiging tagapagtalakay sa ating unang episode na patungkol sa sitwasyon ng industriya ng palay sa Region 3. At makakasama po natin ngayong araw sa talakayan ang Regional Rice Focal Person po na si Dr. Lowell D. Rebellaco. Ayan, so magandang araw po sir. Baka meron po kayong gustong batiin bago tayo magsimula po sa ating talakayan ngayong araw. Magandang araw po ma'am, and magandang araw din po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga tagapakinig ng School on the Air po natin. Ayan, so magandang araw po sa ating mga nakikinig. So ito po yung unang episode po ng ating Radyo Eskwela sa Rice-Based Integrated Farming System. So bago po tayo magtungo sa ibang topic or mga tatalakayin ay aalamin muna natin kung ano nga ba yung sitwasyon ng rice production or ng rice industry dito sa Region 3. So sir, pwede nyo po bang ibahagi sa amin yung sitwasyon ng rice production dito po sa ating rehiyon? Yes ma'am, salamat po. So ngayong araw po na to ay atin pong talakayin asan na nga po ba ang industriya ng pagpapalay dito sa gitnang Luzon. So unang-una po, bago po natin talakayin ng industriya ng pagpapalay sa gitnang Luzon ay ibahagi ko lang po muna sa inyo ano nga po ba yung mandate, vision at mission po ng kagawaran ng pagsasaka dito po sa gitnang Luzon. So ang mandate po natin is the department is the government agency responsible for the promotion of agricultural development by providing the policy framework, public investment, and support services needed for domestic and export-oriented business enterprises. So napapaloob po doon sa mandate ng kagawaran ng pagsasaka is yung pagbibigay nga po ng mga opportunity sa ating mga magsasaka na mapalago pa po yung pagsasaka po, lalong-lalo na sa pagpapalay dito sa gitnang Luzon. Sa atin naman pong vision is to have a modernized and globally competitive agriculture for a food secure, resilient, and sustainable region. So tayo po dito sa kagawaran ng pagsasaka sa gitnang Luzon ay namamahagi po tayo ng mga assistance at interventions para po makatulong sa ating magsasaka para tayo po ay maging globally competitive. Kumbaga yung mga magsasaka po natin ay makasabay sa mga magsasaka po ng ibang bansa. And our vision is to empower farmers, fishers, and stakeholders through efficient, accurate, and responsive interventions for development. Kaya nga po sa kagawaran ng pagsasaka, ang ibinibigay po nating mga assistance at interventions ay yung mga appropriate na interventions or specific po na interventions para po sa excuse me po, para po doon sa inyong lugar. Kasi gusto rin po namin na hindi lang po mapataas yung inyong ani, kundi mapataas din po pati yung inyong kita.
So sa pagpapatuloy po, nasan na nga po ba tayo ngayon? Nasan na nga po ba ang industriya ng pagpapalay sa Central Luzon? So nung nakaraang taon po, for the fiscal year 2024 or cropping year 2024, ang atin pong average yield ay 5.17 metric tons per hectare. At ang cost of producing a kilogram of palay po dito sa gitnang Luzon ay 9.98 pesos per kilogram. Pero po sa probinsya ng Zambales, ang atin pong average yield sa probinsya ng Zambales ay 4.52 metric tons per hectare or equivalent to more or less 90 kabans per hectare. So medyo mataas na rin naman po yun. Pero ang cost of producing a kilogram of palay, yung gastos po natin sa pagpoproduce po ng 1 kilo ng palay dito po sa probinsya ng Zambales ay 11.4 pesos per kilogram. So dito po ngayon, maraming nagtatanong po sa atin na kung ganito po yung amount ng pagproduce po ng 1 kilo ng palay na 11.4 pesos per kilogram at bibilin lamang po ng 12 to 14 pesos per kilogram, ay kokonti yung kita natin. So pumapatak lang na 1 to 2 pesos per kilogram yung kita ng ating magsasaka. Marami pong nagtatanong bakit ang baba ng presyo ng palay. So hayaan nyo po akong ipaliwanag yung mga posibleng reason or mga posibleng factor kung bakit po bumaba yung presyo ng palay natin ngayon. So unang-una po, dahil nga po doon sa mga imported na pumapasok na bigas sa ating bansa nitong mga nakakaraang buwan, kaya naging mababa po yung pagbili ng ating mga traders. And kung titignan po natin sa mga nakakaraang taon, same season, wet season 2024, kung atin pong maaalala, ay hindi naman po ganito kababa yung presyo ng palay. Isa po sa nakikita namin dito ay yung pag-open po ng market ng India. Dati po kasi last year, nung naapektuhan po yung production nila, konti lang po yung pumapasok sa atin na imported na bigas. And ngayon po, nung naging okay na yung production nila, ayan, nakakapasok na po yung mga imported na bigas. And isa po sa mga tinitignan din naming reason, nung nakaraang taon po kasi, tayo po ay nagkaroon ng El Nino. So, January pa lang po ng nakaraang taon, ay talagang masasabi natin na meron na po tayong El Nino, na tumagal po ito hanggang June 2024. Kaya nga po, kung titingnan natin, kung aalalahanin natin at i-analyze yung naging situation, dahil meron po tayong El Nino, marami po tayong mga areas na hindi natamnan ng palay. And dahil may kakulangan nga din po sa tubig, talagang ine-expect po natin na hindi ganon kataas yung magiging production nung nakaraang taon. Kumpara po ngayong taon na ito na mataas po talaga yung naging production natin. Kung titignan din po natin sa datos ng Philippine Statistics Authority, ay mas mataas po yung naging production natin ng January to June ng 2025 over sa January to June ng 2024. Kaya nga po, posible po na yung epekto po noong mas marami tayong inani ngayong taon na ito ay na-carry over po ngayong wet season 2025. Kaya yun po yung mga posibleng reason kung bakit nga po ba mababa yung presyo ng palay ngayon. Pero rest assured naman po na ang ating government, particularly po ang Department of Agriculture, ay ginagawa po yung mga appropriate action para po matulungan yung ating mga magsasaka. Later on po sa ating discussion, makita natin ano nga po ba yung mga initiative ng kagawaran ng pagsasaka upang matulungan po yung mga magsasaka ng palay dito sa gitnang Luzon. So, nasa na nga po ba tayo ngayon? Ang Central Luzon po ay meron pong contribution na 18.25% sa buong Pilipinas. So, yung 18.25% na production natin sa buong bansa ay nanggagaling dito po sa atin sa Central Luzon.
At ang atin pong sufficiency level ay nasa 147.63%. Meaning po, dahil mahigit 100% yung ating sufficiency level, yung production po natin dito sa Central Luzon ay kayang-kaya pong isupply yung requirement or yung pangangailangan po ng population natin dito sa gitnang Luzon. Ngayon po, kung tatanungin nyo ako or kung tatanungin nyo kami, saan napupunta yung sobrang production natin dito sa Central Luzon? Yung sobrang production po natin dito sa Central Luzon ay napupunta po sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas na mababa yung production ng palay or walang production, particularly ang National Capital Region. Ayan, sa Manila, sa Quezon City, dahil wala naman po silang palay doon, hindi naman po sila nakakapagtanim ng palay, kaya yung sobrang production po natin ay mostly napupunta po doon sa National Capital Region. Yung iba po, napupunta ng Calabarzon, Mimaropa, ayan. And kung titignan po natin yung naging production natin, excuse me po, kung titignan po natin yung ating naging produksyon dito sa gitnang Luzon mula year 2000 to 2024, nung time po na 2000, ang ating lamang pong production dito ay 1.7 million metric tons. Lumipas po ang 24 years, ang naging production na po natin from 1.7 million metric tons ay naging 3.37 million metric tons na. So, malaki po yung iniangat ng production natin sa nakalipas na 2 dekada. Kaya nga po, masasabi natin na yung mga programa at interventions ng kagawaran ng pagsasaka, including yung mga partner agencies po natin and state universities and colleges, ay epektibo. Kasi kung hindi po tumaas yung production natin sa nakalipas na 2 dekada, ay masasabi natin na walang epekto yung ating mga interventions, yung ating mga programa na ibinibigay sa magsasaka. So, dahil po nagre-reflect naman po or nakikita naman po natin yung epekto o yung magandang epekto, magandang bunga ng ating mga programa, ng ating mga intervention. Sabi ko nga po, hindi lang po ito galing sa kagawaran ng pagsasaka, galing din po ito sa ating mga partner agencies dahil sabi ko nga, nandyan yung ating mga state universities and colleges, nandito po yung mga bigger institutions sa atin, sa Central Luzon, nandito ang PhilRice, nandito ang PhilMec, and iba't ibang ahensya po ng gobyerno gaya ng Agricultural Training Institute, National Irrigation Administration, at iba pa po. Maikwento ko na lang din po na ang majority po ng production natin ay nanggagaling pa rin sa mga buwan ng July hanggang December. Baka po marami ang nagtataka bakit mas malaki ang production natin ng July to December compared to January to June, ay mas kahit mas mataas naman yung ani natin during dry season na January to June. Mas mataas po yung naitatala na production during July to December kasi nga po mayroon po tayong mga rain-fed ecosystem na nakakapagtanim lamang po during wet season. Pag dry season talagang purely irrigated lang po tayo. Pagdating naman din po sa sufficiency level, nabanggit ko po kanina ngayong 2024 ang sufficiency level po natin ay 147.63%. Pero nung mga nakakaraang taon, mas mataas po ang sufficiency level natin. Particularly po nung 2014. Nung 2014 po, ang sufficiency level po natin ay umabot ng 188%. At nung 2017, umabot po ng 181% yung sufficiency level natin. Although kung titignan natin, yung trend ng production natin ay tumataas, yung sufficiency level po natin ay bumababa. Yung sufficiency level po kasi natin, ito po yung magsasabi kung kaya pa pong supplyan ng regional production yung requirement ng ating population dito sa gitnang Luzon. Bumababa po yung ating sufficiency level dahil po yung population natin ay tumataas naman kada taon-taon. Tama po ba? Kaya ito po yung isang challenge talaga sa atin dahil dumarami na po yung
kumakain. Dati po, ang kumakain lang yung mga anak lang po natin. Ngayon po na medyo nagkaedad na po tayo, yung mga anak natin nagkaroon na po ng anak din, so may mga apo na po tayo, kaya kumakain na rin po sila ng rice. Kaya tumataas po yung ating consumption rate at tumataas na rin po yung ating per capita consumption. Kasi yung dati yung mga anak lang po natin na konti lang yung nakakain nila, ngayon dalaga at binata na po sila, mas dumadami na po yung consumption nila. So tumataas po yung consumption rate, tumataas po yung per capita consumption natin, and yung production natin ay halos pumapantay lang. Nevertheless po, ang Central Luzon ay sufficient pa rin po. Kayang-kaya pa rin pong supplyan ng production natin dito sa gitnang Luzon ang pangangailangan po natin sa bigas or kanin. And the road ahead, ano nga po ba ang kinakaharap ng industriya ng pagpapalay natin dito sa gitnang Luzon? Unang-una po is yung increasing population na tumataas po ng estimated na 1.72% kada taon yung ating population. So imagine nyo po yung 1.72% na dumadagdag sa population natin every year na nangangailangan ng pagkain. Lalong-lalo na ang staple food po talaga natin is kanin. And yung nag-iiba na rin po yung demand ng ating mga consumers. Dati po, ang demand lang natin more on quantity. Yung dami, nandun lang, nakapokus lang tayo sa dami, kailangan available lang siya regardless kung anong variety pa ito. Pero ngayon po, ngayong panahon na ito, nagbabago na po yung ating mga consumer. Ang gusto na po nila is yung mga malalambot, mababango, yan, mga masasarap na bigas, yung mga high quality variety na tinatawag nga po nila gaya ng NSIC RC218, NSIC RC160, NSIC RC534. Yan po yung mga gusto na po ng ating mga consumer ngayon dahil nga maganda po yung eating quality. Kaya nga po marami rin sa ating mga magsasaka yung naghahanap po ng ganitong variety. Kasi nga unang-una, mas mataas yung demand niya kaya mas mahal po na nabibili ng ating mga buyer. And of course, kailangan din nating paghandaan yung mga extreme weather events and global situation po na nakakaapekto sa ating supply. Tayo po ay nakakaranas ng climate change, di ba? Gaya nga ng nabanggit ko kanina, nung nakaraang taon po, January to June, nakaranas tayo ng El Nino, tama po. Pero ngayon, ano pong naranasan natin ngayong January to June ng 2025? January to June ng 2025, inuulan po tayo. Marso, Abril, meron po tayong nararanasang ulan compare po sa last year. So talagang unpredictable na po yung weather natin ngayon. Kaya yun po yung isang kailangan nating paghandaan. And of course, tayo po dito po sa gitnang Luzon ay talagang binibisita po tayo lagi every year ng more or less 20 na tropical cyclones. 'Di ba? Ngayon lang po nakalipas na buwan na naranasan po natin na talagang binaha po yung ibang probinsya natin dito sa Central Luzon dahil walang tigil po yung ulan nung dumating yung Typhoon Krising, Dante, and Emong, tapos sinabayan pa ng habagat. Talagang nakaapekto po ito sa ating kabuhayan, nakaapekto po sa ating pagpapalay. And yung nabanggit ko po, yung kailangan din nating paghandaan yung mga global situation na nakakaapekto sa supply natin. Kung matatandaan nyo po, during the time ng pandemic, year 2020, nung COVID pandemic, yung supply natin naapektuhan dahil sarado po yung mga border, di ba? Hindi nakakapasok yung mga shipment galing ibang bansa. So, kung matatandaan nyo po nun, ang presyo po ng fertilizer, ng inorganic fertilizer nun ay umabot pa ng 3,000 or more than 3,000 dahil nga manipis yung supply dahil sa pagsasara nga po ng mga border. So, yung mga ganong situation ay nakakaapekto sa ating produksyon or nakakaapekto sa ating pagpapalay. Meron din po
noong nagkaroon ng giyera doon sa between Russia and Ukraine, dahil nga po alam naman natin na halos lahat po ng inorganic fertilizer natin ay imported. So isa po sa bansang pinanggagalingan ng inorganic fertilizer natin ay Russia, ayan, and Ukraine. Kaya syempre kung may conflict doon sa country nila, mas hindi rin sila makakapag-import ng product nila papunta sa ibang bansa na makakaapekto nga po doon sa ating mga management practices and productivity ng ating palay. So ano nga po ba yung mga challenges po natin sa rice industry sa Gitnang Luzon? So unang-una po yung increasing productivity and reducing the cost of production. So dahil nga po sa baba ng presyo po ng palay ngayon, ay nag-iisip po tayo ng mga alternatives kung paano po mapapababa yung cost of production natin, na kanina nabanggit ko po kanina ang cost of production po natin ay nasa 11.40 pesos per kilogram. Yun po yung gastos natin in producing a kilogram of palay. So tayo po sa kagawaran ng pagsasaka, kasama po ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, ay nag-iisip na rin po ng mga alternatibong paraan at teknolohiya kung paano po ba natin mapapababa yung cost of production natin. Kasi kung mapapababa po natin ito ng 8 to 9 pesos per kilogram at mabibenta po natin ng 12 to 14 pesos per kilogram, so meron tayong kita na mga nasa 4 to 6 pesos per kilogram. So isa po ito sa pinaghahandaan po natin, and of course yung pagpapataas nga po ng production natin para kahit na medyo mababa man po yung presyo ng palay ay maibawi po natin ito doon sa dami. So isang solusyon po natin nga po dito ay yung paggamit po ng ating high quality seeds, either hybrid or inbred certified seeds, and of course yung gamit po natin ng balance fertilization, dahil hindi rin naman po maganda yung sobra-sobrang pag-aabono sa ating palay. Sabi nga po nila, lahat po ng sobra ay hindi naman maganda. Kaya nga po ine-encourage namin yung mga magsasaka dito sa Gitnang Luzon na mag-conduct po or mag-submit po tayo ng soil sample sa atin pong mga municipal agriculture offices para maipa-analyze po yung ating lupa. Dahil yung result po ng soil testing natin, soil analysis, yun po yung magiging basis natin kung ano po ba yung nararapat or appropriate na abono or nutrient na kailangan ng ating lupa para sa masaganang ani na hinahangad po natin. Susunod po ay yung increasing farmers' income despite the challenge of lower farm gate price. So yan na nga po, parang na-explain ko na rin po yun, no? Yung paano nga natin na mapapataas yung ani at kita ng ating magsasaka kasabay naman po nitong pagbaba ng presyo ng palay. So yun po, mapababa po ang cost of production at ma-increase po yung ating productivity. And kailangan na rin po natin maging resilient sa mga impact ng climate change, kasi nga po dito sa atin sa Central Luzon, kapag ganitong wet season, sobra-sobra ang tubig. Kapag dry season naman ay kulang naman yung tubig. So isa po sa mga ini-introduce po natin ay yung paggamit po ng mga matitibay na variety, mga submergence tolerance kapag tag-ulan, at yung mga drought tolerant naman kapag tag-araw, para at least nakakasurvive po. Meron din po tayong mga iba't ibang teknolohiya na baka madidiscuss po ito sa mga susunod na topic po ng ating School on the Air, yung alternate wetting and drying during dry season para makatipid po tayo sa tubig, makatipid po tayo sa diesel, lalong-lalo na sa mga gumagamit po ng shallow tube well or pump and engine set. And yung isa pa pong challenges natin ay yung response to the needs of the consumers for safe and nutritious food. So, sino nga naman po ba, 'di ba, ang ayaw na kakain ng safe and nutritious food? Kaya nga po meron tayong mga programa sa
Department of Agriculture, meron po tayong good agricultural practices para malimitahan po natin yung paggamit po ng mga pesticide, inorganic fertilizer, ganyan. Nandyan din po yung ating organic agriculture program dahil kung tayo man po, tayong mga magulang, gusto naman po natin, di ba, na ang kakainin ng ating mga anak, kakainin ng ating mga apo ay yung ligtas at malinis talaga. Yung alam natin na hindi nagamitan ng mga kung ano-anong pestisidyo dahil nga di naman natin maiwasan na magkaroon ng residue na makakasama sa ating kalusugan. Ayan. So, yun na po muna siguro hanggang dun sa may challenges ng rice industry dito sa Region 3. At meron pa po tayong part 2 ng ating discussion kasama po ang ating tagapagtalakay patungkol pa rin sa rice industry dito sa Region 3. Wag lamang po kayong aalis, magbabalik pa po ang Radyo Eskwela sa Rice-Based Integrated Farming System. Interesado ka bang maging RCEF LSA? Ang bukid mo ba ay nagpapakita ng magagandang agricultural technologies o nagsasagawa ng magagandang pamamaraan sa pagsasaka? Maging bahagi ng extension services ng Agricultural Training Institute sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund. Kung nakatuon ang inyong teknolohiya sa pagsasaka ng palay, makipag-ugnayan lamang sa ATI. Maging bahagi ng pagbibigay ng excellent extension services kasama ang ATI para sa masaganang ani at mataas na kita. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa ATI Central Luzon. Mag-text o tumawag sa 0916-402-7661 o mag-email sa atiregion3@ati.da.gov.ph. Nagbabalik ang Radyo Eskwela sa Rice-Based Integrated Farming System. At para sa pagpapatuloy ng ating talakayan, ang paksang pinag-uusapan pa rin natin ay ang sitwasyon ng industriya ng palay dito sa ating rehiyon, dito sa Region 3. So, sir, ano pa po ba yung kanina hinto po tayo dun sa mga challenges, ano yung mga problemang napagdaanan ng rice industry dito sa Region 3. Ano pa po ba yung mga information natin tungkol po dito sa sitwasyon ng rice production sa ating region? Okay, salamat po ma'am. So kanina na-discuss po natin kung nasaan na nga po ba yung industriya ng pagpapalay dito sa gitnang Luzon, yung kinakaharap po natin, yung mga challenges, at ngayon, ano nga po ba yung gusto nating ma-achieve dito sa industriya ng pagpapalay sa Central Luzon. So, unang-una po na gusto nating ma-achieve is yung magkaroon po ng improved competitiveness, food security, and farm income. So, gusto po natin na yung atin po mga magsasaka ay maging globally competitive. Makasabay po sa mga magsasaka ng ibang bansa, magkaroon po tayo ng food security para hindi na po tayo aasa sa importation. So, mapalakas po yung ating local production. And eventually, kapag nagawa po natin yon ay mapataas din po natin yung income ng ating mga magsasaka. Next po, na gusto nating ma-achieve is to magkaroon ng enhanced resiliency to disaster and climate risk. Dahil nga po tayo ay laging nabibisita po ng more or less 20 tropical cyclones sa isang taon, and nakakaranas din po tayo ng tagtuyot. So, gusto po natin na yung ating mga magsasaka, despite the presence of different climate adversities, ay tuloy-tuloy pa rin po or makakagawa pa rin po tayo ng paraan upang makapag-produce pa rin po tayo ng palay or bigas despite nga po sa presence ng iba't ibang climate adversities. And of course, isa po sa gusto nating ma-achieve is yung magkaroon po tayo ng access to safe and nutritious food. So, gaya nga po nabanggit ko kanina, lahat tayo ay gusto na ang kinakain natin, kinakain ng ating pamilya ay ligtas at masustansya. Isa pa po sa gusto nating ma-achieve dito sa gitnang Luzon, particularly po sa probinsya ng Zambales, is mapababa nga po yung cost of production natin. So, mapababa po natin yung cost of production natin ng 8 to 9 pesos sana per kilogram. So, sa mga darating na taon hanggang 2028, sana mapaabot natin
ng 8 to 9 pesos lang po para at least mabili man nga po ng 12 to 14 pesos per kilogram yung palay natin, ay mas malaki po yung ating magiging kita. So, paano po natin ma-achieve yun? Ma-achieve po natin yun kung mapapataas po natin yung ating average yield o yung ating productivity per hectare. Kanina po, doon sa umpisa ng aking presentation, nabanggit ko po na ang average yield po natin dito sa Zambales ay 4.52 metric tons per hectare or more or less 90 kabans per hectare. So, ang target po natin ay mapataas po ito ng hanggang 4.9 to 5 metric tons per hectare. So, at least mga around 98 to 100 kabans yung per hectare natin para at least meron po tayong increase na 10 kabans per hectare po sana ng ating palay. So, kung mapataas po natin yung ating average yield, ay mapapababa rin po natin yung ating cost of production. For the other information po sa rice industry po ng Central Luzon, ang mga probinsya po ng Bataan, Bulacan, Pampanga at tayo po dito sa Zambales ay rice deficit. So, yung 4 na probinsya po na nabanggit ko ay hindi na po sufficient sa bigas. Pero dahil yung 3 probinsya po natin, particularly ang Nueva Ecija, Tarlac, and Aurora ay sufficient pa po sa bigas. Kaya nga po, kahit na tayo ay deficit, ay kayang-kaya pa rin pong supplyan dahil sagana naman po or sobra-sobra po yung production doon sa ating 3 probinsya. Kung titignan po natin, yung iba po dito, kaya nga po tayo deficit dahil mataas na po yung population natin, particularly po sa mga probinsya ng Bulacan and Pampanga. So, dito po sa Zambales, kung maitataas po natin yung production natin, may chance pa po na tayo po ay maging self-sufficient sa rice. Okay? Nung nakaraang taon po, 2024, so 50% po ng production natin dito sa Central Luzon ay nagmula po sa probinsya ng Nueva Ecija. So, syempre tayo po ay tinaguri ang Rice Granary of the Philippines dahil nga po andyan ng Nueva Ecija, pero hindi lang naman po yung Nueva Ecija yun, pati po ang Central Luzon dahil nga po tayo ay nagko-contribute ng 18.25% doon sa buong production po ng Pilipinas. Ano po ba yung mga strength natin dito sa Central Luzon? Bakit mataas yung ating production kumpara po sa ibang regions? So dito po kasi sa Central Luzon, nandito po yung mga malalaking institution po, gaya po ng PhilRice. Nandito po yung PhilRice sa atin. Nandun po sa Maligaya, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Nandun din po ang PhilScat. Nandyan po ang PhilMec. Nandyan po ang iba't ibang state universities and colleges na handa pong tumulong sa atin. And of course, sobrang active po ng ating mga government agencies dito sa Central Luzon. So, andito po ang Agricultural Training Institute, ang National Irrigation Administration, NFA, ayan. Kaya, madali po yung access natin sa mga technologies and other interventions or assistances. So, dito po, maganda rin po yung ating irrigation facilities dito sa Central Luzon. Dahil nga, meron tayong 2 major dam na nag-ooperate. Andyan po ang Pantabangan Dam, nandyan po ang Angat Dam, at pag natapos na po yung Balog-Balog Dam sa Tarlac, ay ine-expect po natin na mas magiging maganda pa po yung production natin dahil magiging all year round available na po yung irrigation water para sa ating mga pananim. Ang irrigated land po natin dito po sa gitnang Luzon ay 88.75% na at 11.25% lang po yung rainfed. Dati po mga 20 years ago, 20 years ago, ang rainfed po natin nasa 25 to 30%. So, ganun po kalaki
Kaya from rainfed, napababa na po natin, from rainfed ay naging irrigated, napababa na po natin yung 30% na rainfed po natin 20 years ago. Ngayon ay 11.25% na lang. Kaya nga po, doon makikita natin na talagang effective yung mga government interventions and assistances sa ating mga farmer. Kasi kung rainfed tayo, isang beses lang po tayong nakakapagtanim ng palay. Di ba? Kung irrigated po, 2 beses tayong nakakapagtanim ng palay. So, nag-i-increase po yung ating cropping intensity dahil may available na water, and of course, nag-i-increase din yung ating average yield. So, isa pa po sa mga strength natin dito sa Central Luzon ay tayo ay highly mechanized na. So, makikita naman po natin sa mga bukid dito sa Central Luzon, talagang dati ang ginagamit lang sa land preparation is hand tractor lang mga nakalipas na panahon, hand tractor lang tapos kalabaw. Pero ngayon makikita natin andyan na yung mga 4-wheel drive tractor, although ginagamitan pa rin naman ng kalabaw para doon sa paglilinya ng ng pilapil, pero hindi na siya yung ginagamit para sa land preparation talaga, kasi andyan na yung 4-wheel drive tractor. Pagdating naman sa pagtatanim ay meron na tayong mga available na rice transplanter. Kung direct seeding naman, meron tayong agricultural drone, meron tayong mga precision seeder na nagagamit. And of course, sa harvesting, hindi na tayo nag-aani ng manual, hindi na ginagapas manually, 'di ba? Tapos ilalagay sa thresher. Ngayon ay talagang highly mechanized na talaga at combine harvester na yung ginagamit ng halos lahat ng farmers dito sa Central Luzon. So isa pa pong napansin namin dito sa Central Luzon kung bakit mataas ang ani natin ay mataas po yung paggamit natin ng urea. Kasi kung papansinin po natin kapag ang palay po natin kulang sa nitrogen, yung dahon po niyan kulay dilaw. So kapag kulay dilaw po yan, hindi po yan masyadong nakaka-absorb ng sunlight para sa photosynthesis, para sa paggawa ng pagkain niya. Kaya kung makikita po natin yung palay natin na kulang sa nitrogen, kulay dilaw siya at hindi siya makataas, maliit siya, ganon. Pero kapag yung palay natin ay sagana po sa nitrogen, kung papansinin nyo po, berde yung kanyang dahon, and of course kapag berde ay mataas yung chlorophyll content nito, mas mataas po yung absorption rate ng sunlight na magagamit po sa photosynthesis para sa growth and development po ng ating palay. Pero inuulit ko po, hindi naman ibig sabihin na makakapagpaberde ng dahon ng palay yung nitrogen ay puro nitrogen na lang yung ilalagay natin. Tandaan po natin, lahat po ng sobra ay hindi naman maganda. Kaya nga po nabanggit ko kanina na kailangan po tayo ay magpa soil test or soil analysis para po kung ano po yung appropriate or nararapat lang po na nutrient ay yun po yung maibigay natin sa ating mga tanim na palay. And then tayo po dito sa Central Luzon ay halos lahat po ng farmer natin, 99.95% na po ng ating farmers ay gumagamit na po ng high quality seeds. Mapa-hybrid man po ito or certified seeds. So tayo po ay gumagamit na ng high quality seeds na isang malaking factor kung bakit mataas nga po yung average yield natin dito at mataas yung production. Pero kung meron po tayong mga strength, meron din naman po tayong mga weaknesses and threats. Ang region po natin ng Central Luzon ay sobrang vulnerable nga po sa floods kapag ganitong tagulan. And then kapag dry season naman ay talagang vulnerable din naman tayo doon sa drought. Kaya yun yung mga kailangan din nating paghandaan sa mga darating na panahon. And isa nga po na napapansin din natin dito na threat sa rice production, hindi lang sa rice production, kundi sa agriculture ng Central Luzon is yung
land conversion nga po from agricultural to residential and commercial. Pero syempre, kung papatayuan naman ni farmer yung lupa niya ng bahay, ay wala naman tayong magagawa. Pero sana, ang pakiusap lang namin ay wag sanang maisakripisyo yung ating lupa na dedicated para sa agriculture. Dahil napakahalaga po nito para sa ating food production. And of course, ang isa pa pong threat sa atin ay nagkakaedad na po yung ating mga magsasaka. And hindi natin masabi na kung yung mga anak ba nila or yung next generation ay interested pa din ba sa rice farming, dahil alam natin na napakahirap nga naman po ng pagtatrabaho sa bukid. Ngayon po, yung mga nai-interview nga po namin ngayon na mga farmers, kung kumusta na nga po ba yung mga anak nyo po, ayun, nakagraduate na, napag-graduate na nila dahil sa tiyaga sa pagbubukid, kaya may maganda ng trabaho, nasa opisina na, and then yung iba naman, ayan, nasa ibang bansa na, mas pinipili nilang pumunta doon. Kaya isa po itong threat sa atin na nagkakaedad na po yung ating magsasaka. Ang average yield nga, ang average age nga po ng mga magsasaka natin dito sa gitnang Luzon ay 59 years old na. So talagang may edad na po. Kaya kailangan na rin po natin ng mga new blood or new generation na papalit po sa ating mga magsasaka upang tuloy-tuloy po yung production ng palay dito po sa Central Luzon. Meron din naman tayong mga opportunities po dito sa pagpapalay. So ang rice farming po as a business, kasi pwede po tayong maging enterprise, no? Kung papansinin po natin yung mga farmers po natin ngayon ay bumubuo ng grupo sa tinatawag po natin na clusters. So isa po ito sa priority program po ng Masagana Rice Industry Development Program, yung clustering program natin, na kung saan tayo po ay bubuo ng isang cluster, at yung cluster po na yon ay ide-develop po natin na maging enterprise para magkaroon po ng mga processing, value adding, para hindi na po natin kailangang ibenta yung ating produce sa mga ibang buyers. So tayo po mismo, kung yung mga farmers po natin sa cluster magiging co-op, magkakaisa, ay sila na po mismo yung magpapagiling or magpapakiskis ng kanilang produce na palay para mas maibenta po nila ito na bigas. Kasi alam naman po natin pag naibenta ng palay, ayan, nasa 12 to 14 pesos lang. Pero kung ibebenta natin na bigas, nasa 36 to 40 pesos. So kung i-consider naman natin yung gastos doon, kahit nasabihin nating gumastos ka ng 10 pesos, so may kita pa rin po, mas malaki po yung kita kung ibebenta po ng ating mga farmers na bigas kumpara po sa palay. Meron din tayong mga opportunity po, yung mga tinatawag natin na farm service provider, dahil nga po ang kagawaran ng pagsasaka and ang PhilMec po ay nagbibigay ng mga makinarya sa ating mga farmer cooperatives and association, and yun po yung ginagamit nila para sa kanilang farm service provider nga po sila, para yung machinery na papakinabangan po nila, nagke-create po ng income para dun sa association na magagamit pa po nila sa kanilang operation, and of course kita po ng membro ng farmer group. Meron din po tayong tinatawag na farm diversification, na kung saan kung hindi po talaga appropriate na magtanim pa po ng palay doon sa community o sa lugar po na yon, ay dinadivert po natin sila sa high value crops para maging productive pa din po yung lupa at magkaroon pa rin po ng tuloy-tuloy na kita ang ating mga farmers. And of course, dahil nga po meron tayong Organic Agriculture Program at GAP Certified, Good Agricultural Practice Certification, ay makakatulong po ito para magkaroon po tayo ng export quality na bigas. Okay ma'am, parang yun lamang po yung aking ma-share sa industriya ng pagpapalay dito sa gitnang Luzon.
Ayan, so maraming salamat po sir dahil marami pong kayong naibahagi tungkol po sa rice situation ng ating ng Region 3. So nabanggit nga kanina ni sir na about dun sa mga sana mayroong mga new generations na mga magsasaka natin yung magkaroon ngayon. So meron naman tayong sa tingin ko may mga na-interview din kami na mga enrollees na mga farmers, yung mga na-enroll namin sa iba't ibang municipality na sabi ay yung yung ibang nag-enroll ay mga anak ng farmer and mga new registered sa RSBSA na maganda para mas ma-promote natin yung hindi lang yung rice kundi yung farming dito sa probinsya ng Zambales, not only in Zambales pero sa buong Pilipinas at hindi lamang po sa Region 3. Ayan. So maraming salamat po sir sa pagbabahagi po ng tungkol sa rice industry dito po sa ating rehiyon. At yan po ang kabuuan ng rice industry dito sa ating Region 3. Yan po ang pinakaunang episode natin at sa mga susunod na episode pa po natin ay marami pa tayong matututunan patungkol po sa palay check, sa rice-based integrated farming system, mushroom production, rice fish culture, rice duck farming, biomass recycling and vermicomposting at patungkol po sa vegetable after rice production. So magkakaroon po tayo ng 8 episode dito po sa ating Radyo Eskwela. At magkita-kita po tayo sa susunod pa po nating talakayan dito lamang po sa Radyo Eskwela sa Rice-Based Integrated Farming System. Magandang buhay, magandang ani, Central Luzon, buhay na buhay!